Eh dito nga magtatayo na dito ng Fortuners Club eh. Ay, hindi na po papunta-punta ng London. Ma'am, sir, tandaan niyo po. Kaya po kayo nandyan ngayon. Kaya po kami nandirito at kaya niyo po nakita yung pinaliwanag po ng idol namin lahat. Ma'am, sir, hindi po yung tao nagdala po sa inyo dito ang nagdala talaga sa inyo dyan. Okay, sir, kaya huwag kayong magalit. Baka iniisip ng iba, pagkakaperahan kayo. Hindi po. Ang mismo nagdala po sa inyo yan dyan, yung nasa taas. Kasi po kung ayaw niya, hindi niya po hahayaan na makarating kayo dito. Tama po ba yun? Di ba sir, gagawa siya ng paraan para hindi nyo ito mapakinggan. At sir, tandaan nyo po, ang opportunity po, minsan lang po ito kakatok sa buhay natin. Ma'am, eto na po siya. Ang gagawin na lang po natin, patuloyin po natin at papasukin para po tayong lahat po maging masaya. Ang pangako lang po namin dito at pangako din po ni Idol Gary sa ating lahat, hindi lang po kami. Ma'am, sir, subukan nyo para po lahat po tayo masaya ngayong Pasko. Maraming salamat po. Thank you, Rex, ha? Bili mo, dating pulis, o kalaki-laki, o nakikidnap, no? O ito, bago natin tapusin, para at least naka-record lang din naman po. Yung CD na yan, no, yung napanood nyo po o yung napaliwanag ko kanina, pwede nyo maano po siya, magamit o mabili po para mapanggamit sa pagpapaliwanag doon sa mga hindi nyo po na-invite. O siguro, no, samantalay na namin, bago tayo magiwa-hiwalay, tawagin ko lang po yung pinaka-upline po nung dalawang nagsalita. Una, si Dick Cervantes. Pangalawa naman po, si Rex po. O ito yung pinaka-apply nila. Ito po yung naunang nag-invite po sa kanila. Siya po yung nakikita nyo dito sa monitor. Siya po yung unang-unang nagkakotse po dito sa Jinga Juice. Siya po yung naka-Land Cruiser Prado. Siya po dating crew ng KFC. Taga-serve pagkain, luto na manok, linis banyo. Pero ngayon, 100 plus thousand isang linggo. Para makilala nyo, welcome natin si Bong Plata. Pare, pasuyo. Good evening. Good evening po. Ayan. Power pa ba? Power na power. Oho. Kamusta po yung napakinggan ninyo kay Idol Gary? Maganda po ba o maganda? Ayan. Parang hindi nyo, naintindihan nyo po ba? Parang hindi po. Gusto nyo po ba ulitin ko? Magmula Guyabano? Parang ayaw nyo naman. Hindi, joke lang po. Good evening po. O yan, so pakilala po ako, no? Ako nga pala po si Bong Plata. Okay? Ma'am, Plata po ha, hindi Lata ha. Plata. Sino po yung mga bago? Gusto ko lang po makita. Pakitaas po yung kamay. Ayan, marami-rami po, no? Kamusta po yung napakinggan nyo? Last na question. Maganda po ba o maganda? O di mag-dealer na kayo, maganda naman pala eh. Hindi, joke lang po. O, bale, pakilala po ako, no? Bong Plata po. Ako naman po taga Batangas. Actually, galing din po ako, Batangas City. Nagtrabaho din po kami doon. Nagtalk kami sa Jollibee. So, pakilala po ako, no? Dati naman po akong empleyado. Empleyado po ako dati sa KFC. Meron po ba rito empleyado? Lahat kayo pensyonado? Ako po, empleyado po ako 4.5 years. Ang trabaho ko po dati is service crew. Nagmamapo ako ng sahig, nagluluto ako ng manok. Tagabukas lang ako dati ng pinto sa KFC. Na-invite po ako sa ganitong sistema. Ang ginawa ko lang po, naniwala lang ako sa nagtiwala. Yun po yung lagi namin sinishare. Kasi sabi nila, paniwalaan mo daw isang bagay, pwedeng mangyari. At maniwala at magtiwala ka lang. Sabi nga ni Rex, hindi kayo in-invite dito para pagastusin, aksayahin yung oras mo, o gabihin ka. Kahit anong lugar, pwede kang gabihin. In-invite ka rito para makita ng dalawang mata mo yung magandang opportunity. Na kung gagawin mo itong negosyon to, yung nangyayari po sa amin lahat dito ay mangyayari sa inyo. Okay? Yung pong dalawa nagsalita, ako po yung isa sa mga naka-invite doon. So, ako naman po, nung na-invite dito sa ganitong sistema, sawa na po sa hirap. Meron po ba ritong sawa na sa hirap? Empleyado po ako 4.5 years. Wala rin po ako naipon. Ano iipon lang namin? Uniform. In-explain sa amin yung ganitong sistema, binaba ko lang po yung pride ko. Naniwala ako, nakiride ako, gumanda po yung buhay ko. Na-invite po ako ni Idol Gary. Siya po yung personally nag-invite sa akin. Sabi niya sa akin, pare, sumabay ka sa akin. May tatayo akong kumpanya, maniwala ka lang. Alam mo, ginawa ko lang, ma'am sir, naniwala lang ako sa kanya. Kasi may kasabihan nga po tayo, maniwala ka lang, magdidikit saka sumama ka lang sa payaman, ano mangyayari sa'yo? Sumama ka sa adik, ma'am, ano mangyayari sa inyo? Sumama ka sa tambay, ano mangyayari sa inyo?
O, sumama ka sa negative, negative din buhay mo. Sumama ka sa payaman, sumama po ako sa kanya. Grabe ho, August 15, nag-product launching po kami, Shangri-La Hotel, ang bisita namin si Karil. September 8 po, grand opening namin, si Rufa naman. Kaya may tweet po siya eh. Nagjijinga siya. Sinubukan ko pong sumabay. First ko po dito, naging maganda po resulta ko. Ito po i-share namin, no? Bilisan ko na lang po. Pero please, wag na wag lang po sana kayong mayayabangan, especially po sa akin. Pinapakita namin to, ebidensya, pruweba, saka resulta. Na kung maniniwala ka sa ganitong negosyo, magiging maganda rin po buhay nyo. Naging maganda po buhay ko. Bakit? Subukan mong gawin to. Yung nangyayari sa amin, mangyayari sa iyo. Alam nyo po ba sa ganda ng negosyo to? Naglabas po ako ng sasakyan. Naglabas po ako ng Land Cruiser Prado. Wala po bang palakpakan dyan? Ako po ito, ma'am sir. Nasa picture. Sa po mas pogi, sa picture o sa personal? Wala, di ba? Ayan. Ako rin po yung nasa screen, nasa TV. Sa po mas pogi, sa picture o sa TV? Wala? Wala, di ba? Ma'am sir, pangarap na auto ko po ito. Pumunta ka sa labas. Sino ka naka-Land Cruiser? Mga congressman, yung number 8. Sino naka-Land Cruiser? Mga sobrang negosyante. Crew lang po ako dati sa KFC. Hindi po ako magaling. Ang magaling po rito yung sistema. Naniwala akong yayaman ako sa Jinga Juice. Yumaman po ba ako? Sumabay ka na. Bakit? Sabi nga ni Idol Gary, yung eroplano ng Jinga Juice palipad. Lahat na nakasakay, payaman. Pag hindi ka sumakay, hindi ka yayaman. Okay po ba yan? Ang maganda lang po dito, asawa ko po, binila ko din po ng Subaru. Ito po siya. Ito po yung susi. Ayan. Pakita ko lang po sa inyo, no? Hindi ko naman po siya pinagyayabang. Crew lang po ako dati sa KFC, pero nung nag-Jinga Juice ako, grabe. Naka-Land Cruiser Prado ako ngayon. Ito yung susi ng Subaru ko. Ang matindi ho, yung Land Cruiser ko, wala palang susi. Keyless po siya. Ito po siya. Pag nilapitan mo, kusang bumubukas. Land Cruiser, Subaru. Subaru, Land Cruiser. Land Cruiser, Subaru. Subaru, Land Cruiser. Okay po ba yan? Di ba? Grabe ho dito sa Jinga Juice, may susi ako. Samantalang nung crew ako sa KFC, dati ang dinadrive ko ho, map. Pamilyar ho ba kayo sa map? Wala pala susi yun. 1,000,000 times kung minap yung sahig namin, drive ako ng drive, walang susi. Pero may preno, map na map eh. Alam mo, inabot ko sa pagdadrive noon? Kalyo. O dito, sa Jinga Juice, sinubukan ko. Marami akong grupong natulungan. Yung bayaw ko, yung biyenan ko, checking ngayon ng 20 mil, 30 mil, 40 mil. 200,000 kinita ng bayaw ko, hindi nagsasalita. Masarap po sa puso yun. Maraming kang taong matutulungan. Yung ate ko, wala nang pag-asa sa buhay, gusto na mag-abroad. Nung nag-Jinga Juice, kulang-kulang 200,000 na rin ang kinita. Sina Idol Rex, tinan nyo, pulis na delikado ang buhay, pero ngayon check-in ng maganda, naka-Fortuner pa, masarap ang buhay. Tama po ba? Isa po sa nasa ilalim ko, ito po, si Joey Rosero. Dati pong tricycle driver, tingnan nyo ngayon, mukha ng abogado. Dati tricycle driver, naka-Fortuner ngayon. Okay po ba yan? O dito, sabay ho kayo. Bakit? Opportunity po ito, kumakatok sa pintuan nyo. Hindi ho namin kayo sinisell stock. Hindi namin kayo kinukumbinse. May sarili kang isip. Paganahin nyo po. Ibili mo ng cellphone yan. Wala pang camera yan. Ibili mo ng TV rep. Gastos. Ilagay mo yan sa Union Bank. Yung 7799 mo. In 1 year, 77 pesos lang tutubuin yan. Inegosyo mo. Walang mawawala. Sabi ko rin sa sarili ko dati, baka matagal na akong wala. Sumubok ako, trinabaho ko, naging maganda ho buhay ko. Alam nyo po ba, yung isang 7799, isang cellphone lang yan? Baka isang ordinaryong cellphone lang yan, katulad nito. Ito po, ang bili ko po rito, kulang-kulang 7,000 mahigit. Isang ganito lang yan na may camera. Gastos hindi. I-charge mo, loloadan mo, pag nabagsak, masisira, pwede pang mas-snatch, gastos. Alam nyo ba, 7799 mo? Baka isang gantong cellphone lang yan, ng dual SIM, ng Samsung. O di 2 heads na to, tama po ba? Alam nyo po ba isang 7799 mo? Baka isang gantong cellphone lang yan, ng Nokia. Di po ba? Alam nyo ba isang 7799 mo? Baka 4 na ganito lang po yan, ng Nokia Lumia. Ang bili ko po rito, 32,000. Baka 4 na heads lang yan. Gastos nga yan. Nagawan nga natin ang paraan. Cellphone. Alam nyo po ba isang 7799 mo? Saan na ba yung mga cellphone ko? Alam nyo po ba isang 7799 mo? Baka isang iPhone 4 lang yan. Ang bili ko rito, 40,000 plus.
O baka mamaya, mga 5,7799 lang yung iPhone 4. Nakakabili nga tayong cellphone, ang gaganda eh. Wala naman load. Tama ba, ma'am? Ang bili ko rito, 40,000, no? Alam niyo po ba isa 7799 mo? Eh baka isang iPhone 5 lang ho yan. iPhone 5 yung latest ngayon. Alam mo magkano bili ko rito? 55,000. iPhone 5. Kumpleto po ako ng cellphone. At alam niyo po ba yung sa 7799 mo? Eh baka isang gantong cellphone lang. Ay hindi. Baka 30 ganito lang yan. 30. Ang cellphone at po ito ay Vertu. Okay? Yung cellphone po na Idol Gary, yung gamit niya ngayon, kalahating milyon. Ito po yung anak. Okay? Ang bili ko po rito, 250,000. Cellphone. Sir, kung nasa katino ka pag-iisip, bibili ka ba ng cellphone, 250,000? Hindi, di ba? Wala kasi ako sa katinuan, hindi nyo ba pansin? Paano ka magiging matino? Eh, ang dami ko cellphone, no? Di ba, ma'am? 250,000 bili ko rito. Eh, crew lang ako dati sa KFC. Saka nakakita cellphone, 250,000. Pasinin niyo po, ang dami kong cellphone. Hindi nyo ba pansin? Okay? Hindi po ako snatcher, ma'am. Kaya po ako maraming cellphone, nagbebenta rin po kasi ako ng cellphone. Sideline. Gusto niyo bumili, sir? Sige na, sir. Bili mo isa, 2 gigs, sir. Ang bigat sa bag. Okay ba, sir? Ang punto ko rito, para maintindihan mo na yung isang 7799 mo, eh isang cellphone lang na hindi ka naman kikita at gagastos ka. Nagawan nga natin ang paraan. Ibili mo ng isang bag, libre 2. May gwardiya ka, may elevator, may TV, may pre-taste. Diba? May opisina ka, Union Bank, presentable, may negosyo ka. Alam nyo po ba ang hirap ang negosyo ngayon? 1 month advance, 1 month deposit. At alam nyo po ba ngayon, nagagawa na namin yung nagagawa ng mga mayayaman. Sa ganitong klase na negosyo, umasenso po kami, please, imulaga mo yung singkit mong mata. Opportunity to. Kumakatok sa pintuan mo, kung wala kang pera, gawan mo ng paraan. Kasi lagi namin sinasabi, ang tao kung gugustuhin may pag-ayaw maraming, magkita tayo next year. Pustahan tayo. Wala ka pa rin 7799. Pag ginawa mo to ngayon, titiyakin ko sa iyo, sabay kayo sa amin, dadami yung 7799 mo. Yun lang po masishare ko. Maraming salamat po sa pagpunta nyo rito. Good evening po. Ginawa namin. So, baliw ako, pakilala ko lang yung sarili ko. Ako si Richard Cervantes. Bali ako po yung unang milyonaryo rito. Ako rin po yung 3 buwan ng number 1. At hindi po ako networker. Kaya ako napatunayan ko sa sarili ko na pwede palang mag-number 1 sa ganitong hanap buhay yung hindi niya talaga to linya. So kayo rin, no? Alam ko kaya nyo rin yung nangyari sa akin dahil bago pa lang tayo. So dito po, nasa sa inyo talaga kung paano nyo palalakihin yung grupo. Ang maganda lang ho rito, tulungan ho tayo rito. Maski na hindi ko kay kagrupo, kung libre ako, pwede nyo akong kalabitin at kakausapin ko yung mga guest nyo. Ayun o, pag nalolobat ako, medyo mukhang suplado, ulit-ulitin nyo lang yung kalabit. O sige po, salamat po. So ako nga pala, hindi ko rin linya to. So, galing din po ako ng abroad. 3 years. Ako sa ganitong negosyo, ayaw ko. Kasi akala ko magbibinta-binta. So, ang sabi naman nung nag-invite, atin lang daw ako ng training. So, nag-atin ng training. So, doon ko nakita na maganda. Kaya greenab ko na. So, ganun po. Kasi bilang isang empleyado, lumipas ang 9 na taon, halos wala din nangyari. Nag-abroad ako 3 years. So, pagdating sa Pilipinas, may pera. After 3 months, wala na. So, ang gagawin, babalik uli sa abroad. Siniisip ko, pag bumalik ako uli another 3 years, baka pagbalik ko matanda na. So, tamang-tama na-invite ako sa ganito. So, ginawa ko. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung kinikita ko rin dito para ma-challenge po kayo. So, ganun lang po. Pakinggan lang nyo yung magsasalita dito, ipapaliwanag kung paano yung kitaan. Unang-una kasi dito, 2 component lang. Ang product natin, guyabano with grass. Pag ginawa din nyo to, 2 component din. Una, pangkalusugan. Din pangalawa,
pangkalusugan ng bulsa natin. Okay, ang pangalan ko po, Bong Aguiluz. Familiar po ba kayo kay Aguiluz? Familiar po? Sino po si Aguiluz? Sino po? Ayan po, ako nga po si Mulawin po ng Jinga Juice. Okay? So, doon po sa mga bago, okay, paliwanag ko lang po bakit po kayo naimbita. Sino po dito yung sinabi pupunta raw po sa kulto? Meron po ba? Meron po? O, sino naman po yung sinabi, basta sumama ka sa akin? Meron po ba? Parang marami ah. Mama, ano po sabi sa inyo? Basta sumama lang? Basta. Ma'am, mas maganda po dito po kayo sa harapan. Kasi po ma'am, lahat daw po na natatalsikan ng laway ng speaker, yun yung unang yumayaman. Okay? O ma'am, kayo po, handa na po ba kayong yumaman? Handa na po? O ma'am, handa na kayo matalsikan ng laway? Okay, so sino po ba ako? Ako po si Bong Aguiluz, former Mr. Philippines po ako, 1997, 2001. Okay, so kung linya at linya po ang pag-uusapan, okay, malayo po sa linya ko po na dati ko pong ginagawa, yun pong pinagdalhan po sa inyo. Kaya po yung sinabi po na basta-basta po, hindi po basta-basta yung pinuntahan nyo. Kasi bakit? Dito po iba't ibang klase po ng tao ang makikilala nyo. Okay, unang-una, ang linya ko po dati is magpaganda ng katawan. Tumulong po magpaganda ng katawan. Okay? Kaya kung sweldo at kita po ang pag-uusapan, medyo maganda rin naman po. At yung nagsasalita po, medyo may, kagandahan po ng katawan. Okay, kaya lang po, wag nyo na pong hanapin yung magandang katawan kasi nga po, katawan lang ang maganda. Pero yung bulsa, katulad nyo rin po, naghihirap din. Okay? So para po mas maintindihan nyo yung akin dating ginagawa, ito po yung itsura ko. Familiar po? Okay? Ako po yung kauna ng Mr. Philippines po na nandito po sa Jinga Juice. So meaning, ako po yung unang overall Mr. Philippines po, 1997. At the same time, dahil nga po sa ganitong linya, okay, napunta po ako sa iba't ibang bansa para po i-represent po ang Pilipinas at the same time, para po magtrabaho. Okay, bakit po para magtrabaho sa ibang bansa? Kasi nga po, ang trabaho ko ay magpaganda ng katawan. At ako rin po yung pangalan po na sinasabi po ni Tito Vic and Joey. Okay, doon po sa Itbulaga, may portion po sila yung Alaksan Gladiator. Okay, katawan ko po yung pinaka-backdrop. Ako rin po yung nakikita nyo doon. Okay, at the same time, ito po yung itsura ko dati. Ma'am, kung yan po yung lalapit sa inyo noon, kakausapin nyo po ba, ma'am? Kakausapin po. Ma'am, nakakatakot po ba? Para daw palaka. Okay? So maganda po dyan, ma'am. Hindi na po ako ngayon mukhang palaka, ma'am. Buteti na. Okay? So bakit po? Bakit po naging buteti na? Kasi po masarap pang kumain. Kaya alam nyo po ba, kapag kapayaman ka raw pala, ang sarap pala talagang kumain. Kaya po hindi ako nagtataka, karamihan ng mayaman, kaya malalaki yung tiyan. Prosperity daw kasi. Tama po? Okay? At saka daw uso, sabi ni ma'am. Okay? So bakit po ako nandito? Katulad nyo rin po kasi naimbita kasi bukas po yung isip ko para sa mga ganitong negosyo. Bakit? Okay, inimbitahan kayo para po sa isang magandang oportunidad. Na ang masarap po dyan, sa dati kong ginagawa, iilan lang po yung natutulungan. Sino yung natutulungan? Yung pong mga taong mayroon pong pambayad lang sa akin para po magpaganda ng katawan. Magkano po ang bayad? 500 to 1,000 an hour po. Yun po ang singil ko po. Kaya po minsan, pati po doktor, ang tanong sa akin, bakit daw mas mahal pa ang singil ko sa kanya? Samantalang siya, doktor, simple lang naman po explanation ko. Kung siya 10 taon dalubhasa bilang doktor, ako po 15 taon. Okay? So ibig sabihin, para po makuha ko yung aking state na Mr. Philippines, napakarami pong paghihirap ang ginamit ko or ginawa ko at dinaanan ko. So ibig sabihin, yung pong aking pagsingil sa inyo bilang personal trainer dati, okay, bali po napakahalaga. At ang masarap po ngayon, hindi na po ako personal trainer, hindi na rin po ako masyado nag-gym, okay? Pero mas marami po ang natutulungan ko. Bakit po? Kasi po ngayon, mas marami ang natutulungan kong magkaroon kung paano po kumita ng pera.
At the same time, kung pare-parehas na po kami na maraming pera, lahat po kami kukuha ko ng tigi-tigisa ng personal trainer. So ibig sabihin, kung ako dati inaasistehan ko yung mayayaman, ngayon po ako na yung kukuha ng sarili kong personal trainer para magpaganda po ulit ng katawan. Okay? Ang tanong ko lang po, magpaganda ng katawan, gastos? Gastos po ba? O gastos po, kaya nga po tinigilan ko na magpaganda ng katawan. Okay? Kaya lang ang kagandahan po dito, dun sa ipapakita po namin sa inyo, ang produkto po natin, hindi po kayo bebentahan dito ha. Okay? Warning lang po, hindi po kayo bebentahan at hindi rin po kayo pipiliting magbenta. Dito po maipakikita lang na sa inyo na kami po may programang ginagawa ngayon at may produkto po kaming ini-endorso. Kaya lang kagandahan po dito, doon po sa ikukwento namin sa inyo o ipapakita, pwede po kayong magdagdag kita. Okay? Tanong ko lang po, sino yung mga empleyado dito? Taas ang kamay. Sino po? Sige po, wag po kayo mahiya. Okay? Hindi po kami against sa employment. Marami po ba? Okay? So, ibig sabihin, kapag ka po kayo inimbitahan dito, hindi po namin sinabing mag-resign kayo. Bakit po? Kasi nga po, gabi na. Bukas na po kayong mag-resign. Ay, sa Lunes na po, dahil Sabado bukas. Hindi, biro lang po, no? Sino po dito yung mga negosyante na naimbitahan? Taas po yung kamay. Negosyante. Estudyante po, meron po ba? Okay, wala. So, ibig sabihin, dito po, kung empleyado ka lang, pwede mo pong idagdag. At kung ikaw negosyante, pwede mo ring idagdag. At kung ikaw estudyante, very good. Bakit? Pwede ka nang tumulong sa magulang mo ngayon. Okay? Ang kagandahan po dito, meron pong magandang nangyayari. Bakit? Kasi nga po, okay, nung ako personal trainer dati, okay, inaasahan ko lang pong kita ay yung kita ng aking kliyente. Pero kapag ka yung kliyente ko nagbakasyon, wala po akong kita. Kahit na medyo malaki ang kinikita dati, kapag ka ang kliyente ko nasa bakasyon, wala akong tinuturuan. Kung walang turo, may kita po ba? Wala. O ang masarap po dito, naniwala lang po ako doon sa pinakita sa akin. Okay, ang nangyari po, kumikita na po ako ng napakaganda. Okay, meron po ako ipapakita sa inyo, pero hindi po ito para ipagyabang or inggitin ka, pero ito po ang pwedeng mangyari po sa inyo. Maniwala ka lang at pagtulong-tulungan nating gawin, ito po ang naghihintay sa inyo. Okay, so ano po ang gusto kong ipunto? Okay, yung 725,000 pwede ko pong kitain sa labas. Kaya lang ang tanong po, ilan taon ko po kikitain or pagtatrabahuhan yung kinita ko po dito ng 3 months? Maaari po maraming taon. Kasi kung ikaw, okay, isa kang regular na empleyado, 10,000 ka isang month, ay isang buwan. Okay, magkano ka sa loob ng isang taon? So, 120,000. So, kung kikitain mo yung 725 ko, aabutin ka ng 7 taon po. Okay, so ibig sabihin, yung pong aking kikitain ng 7 taon, dito po pinaikli po natin. So, ibig sabihin, kung ikaw pala gusto mong yumaman, tanong ko lang po, gusto nyo po bang yumaman? Kung gusto nyong yumaman, wala po kayong gagawin, magbukas lang kayo ng isip, at pakinggan nyo lang po yung aming kukwento. At kung ikaw magustuhan mo ito, pagtulong-tulungan natin. Bakit? Kung ano po yung nangyayari sa amin ngayon, pwedeng mangyari sa'yo. Huwag mong intindihin yung problema mo ngayon kasi problema mo na yan. Ang isipin mo, etong ipakikita na namin na napakaganda. Na baka yung problema mo, eto na yung sagot. Kaya ngayon, kaibigan, tingnan mo na yung lahat po ng katabi mo. Ma'am, tingnan nyo po yung katabi nyo. Okay? At ngayon pa lang po, kung pwede lang, palakpakan nyo po yung mga nag-imbita po sa inyo. Okay? Bakit? Kasi po, yan po yung anghel na magpapasalamat po kayo. Bakit? Kapag ka po kayo kumikita na rito, yan po ang may sala kung bakit ka yumaman. Okay?